So what's up guys? I'm John Uy at nagdidito tayo ngayon na parang may podcast lang tayo sa ngayon kasi meron tayong papakilala ko sa inyo isang as in batikan na talaga siya pagdating sa pagdodrawing pero sinasamahan na rin niya pag sa cycling. So ito si Dario Carrasco. So ito yung ninong ko na sobra talagang kaibigan talaga ni Airpat na as in best friend talaga sila. Matagal na talaga silang simula ng bata sila mahilig talaga mag-drawing. Since ako, combination na talaga, may art din ako. Pero hindi ako kasing tulad talaga na isang professional na kasama ko ngayon si Tito Dario. So, Tito Dario, pakilala ko muna kayo. So, Hello, ako si Dario Carrasco Jr., comic book artist ng Star Wars from 1994 to 1998. Pero before that, from 1990 up to 1994, nagtrabaho ako sa Marvel Comics as a penciler. Even when I was working on the Star Wars, penciler pa rin ako. Kasi gusto nila ang penciler is you have to produce the comic page within a month. paano kayo napunta, Tito Dario, doon sa comics? Di ba that time nasa Philippines kayo, tapos paano kayo napunta sa Canada, tapos naging artist kayo? Yung ganun. Nag-migrate kami sa Canada 1980. Ako na una, 88. Tapos sumunod ninang mo, 1989. Kasama yung dalawang, yung ano mo, Apo. kapatid, Apo. kinakapatid. Pagdating ko sa Canada, nag-try out ako magpadala ng mga samples sa Marvel Comics. Kasi at that time, madaling pumasok dahil susulat ka lang sa editor, Okay. tapos padala ka ng sample, Oo, yeah. tapos sasagutin ka nila kung gusto nila yung Gusto nila yung gawa mo. So, sinagot naman nila ako, sinabi nila magpadala ako ng samples sa kanila based doon sa script. So, yun na yun. Doon nag-start Doon lahat? 1990s. So, kailan nyo po na-discover na nung may talent kayo sa comic art? Kasi nung bata pa ako, siguro mga 6 years old, mahilig ako mag-drawing based doon sa pinapanood sa TV, di ba, yung Batman, Oo, yeah. Oo. cartoons. Pero nag-develop yung artistic ko talaga sa comics, doon nakasama ko yung tatay mo. Oh, okay. The time. Elementary, high school, mahilig siya mag-drawing talaga ng mga comic style, may salita. So, halos gumagaya na ako sa kanya. Sinusundan ko pa nga yung drawing niya eh. Yung style ng drawing Yung style ng drawing niya. Parang talaga. More, ano yung mga drawing nyo po? More mga adventure ba? Ganun? Adventure talaga. Fantasies, yung mga monsters. Kasi mahilig kami magbasa ng comics noong time na yun. Yeah. Mga Filipino comics, lagi kami sa Ano Tapos ba yung mga Filipino comics po na in that time? Yung mga sikat nung that time? yung mga inaarkila namin na yung Aliwan, naandun sila. Ang unang-una namin paborito ng Airpat mo, yung Shanghai Joe. Shanghai Joe. Oo, Shanghai Joe. Ano yung parang count? Parang may mga outlaw, gano'n? Oo, mga historical na mga Mexicans, pero Pilipino, right? Filipino, yeah. Pero Shanghai Joe, siya yung puti. Apo. Kasi blonde yung buhok niya noong time na yun. Sa West, yung cowboy, mga Cowboy. gano'n. Oo. So, Barilan, merong atin. Yeah. Carlos J. Caparas. Tapos yung artist. Yung Captain Barbell po, tama no? Si Captain Barbell, Carlo J. Caparas ba yun? Hindi. Hindi. Iba yun, Iba. Hindi ko matandaan yung pangalan ng Pero ang artist noon si Hal Santiago. Paborito namin yun. Yung that time po, mga sikat talaga na artist that time. Tapos lumabas din yung gawa ni Gonzales, yung si Ading Gonzales. Ang gawa naman niya yung talim yata, yung buhaya. Yung black and white naman yung style. Yung talagang kami ng tatay mo, talagang sinusubaybayan namin. Pati yung gawa ni Vic Catan Jr., yun yung, yung parang Viking eh. Vikings. Oo, fantasy naman yun, style. Ang isa ko pang paborito na na-meet ko na, si Edgar Bercasio. Yun ang idol ko noon. Kasi gustong-gusto namin ng
ng tatay mo, Mm. yung mga drawing ni Edgar Bercasio. Opo. Kasi yung Rex Acenon na kanyang comics, talagang sinusubaybayan namin. Sinusubaybayan. Oo. Na-meet ko yun, si Edgar, sa Oh, Canada. Sa Canada. Nasa Canada na rin siya. Nasa So Canada. artist din siya sa Canada po. Hindi. Hindi. Kumbaga, ano na siya nung nawala yung graphic arts publishing dito, sinusundan ng tatay mo yun, lagi niya akong sinasabihan, wala na yung ganito, wala na yung graphic arts, wala na yung si ano. Nagpunta na sila sa Canada. Mm-mm. Pero nag-animation siya nung time na yun eh. Pumasok siya dito sa Phil Cartoons. Mm-mm. Marami rin akong mga kaibigan ka-eskwela ng mga artist na nagtatrabaho doon. Animation naman. Animation na yung, parang yung tinahak po, napunta na sa Oo, animation. Kasi nawala na nga yung mga comics. So parang lumipat na sila sa animation. Para lang Parang transition po papunta ng animation Oo, talaga. yeah, kasi, yun lang para kumita, di ba? opo, opo. Meron din kami sinusundan na gawa ni Steve Gunn, isa rin sa mga Batikan artist. Artist comic din that artist time. dito. Yeah, Marami talaga. Marami kaming sinundan ng mga magagaling. Tapos sinama pa ako ng tatay mo sa bahay ni Alex Nino. Sikat din na artist yun. Yes, opo. Gaganda ng mga gawa nun. Siya nag-drawing ng alupihang dagat. Marami siyang ginawa eh. Tapos meron pang isa na hindi ko na masyado paborito ko rin tong artist na to. Halos ginagaya ko rin yung gawa niya. Nito lang, lately. Opo, Kalimutan ko na. Sorry. Sige po. Okay lang po yun. May mga tanong pa po ko sa inyo. Okay. Isa cycling journey naman yun, di ba? Since Okay. nagbabike din po kayo. Yeah. Parang combination nyo po. So, ano pong klaseng cyclist ka na ginagamit nyo? More Bali, on gravel ba kayo? Mountain bike? Nung time na yon, nag-start ako nung lumipat kami sa Canada, 1990s. Nag-umpisa na ako mag-bike, papasok sa trabaho. Bike to work ka? Parang ganun po. So, ang ginagamit ko nung time na yon, yung mountain bike. Bumili ako ng mountain bike. Yeah. So, yun ang ginagamit ko sa roads. Road ako. Tatrabaho ko nung Ilang kilometers din yun, Oh. Tito? Lapit lang, siguro mga kasi 15 minutes eh. 15 minutes. one way. Tapos, yung 15 minutes. So, kaya lang almost sa road ako. road lang talaga. Oo. Road ako. Hindi ako nag-ano sa mga sidewalks. Hindi. Oo, yeah. Yeah. Oo. And ano po yung memorable na ride nyo? Yung nag-bike kayo that time? Nag-long ride ba kayo? Okay. Or hindi naman? Nag-long ride po ba kayo? Nag-long ride ako. Nag-long Kasi ride. nung time na yon, bumili ako ng Bianchi. Anong Bianchi ka? Bianchi na lumang bike ha. Inayos ko. Italian? Pero luma na yun. Yeah. 1980s. Bianchi, inayos ko yung gulong. Tapos nilagyan ko ng bagong chain. Tapos pina-calibrate ko sa bike shop. Mm. So nung maayos na yon, yun yung ni-ride ko mula sa Maple Ridge to Vancouver, yung downtown. Yeah. Ilang kilometro yun. Matagal eh. Tagal din. Tsaka paakyat. As in ahon? Oo. Wow. One way paakyat. Wow. Tapos pababa. Ang tagal. Siguro mga almost 1 hour and a half ride. Ang tagal. Oo. Mga ilang kilometers din siguro yun. Tagal. Kasi paakyat sa bundok eh. Oo. Kasi Maple Ridge medyo nasa valley. Apo. Tapos yung Vancouver nasa bundok. Opo. So, doon ako sa highway, dumadaan. Paikot na ganon. Wala. Matagal. May kasama po kayo that time or solo? No, ako Solo lang. lang talaga. So solo talaga kayo nagbabike. Kasi kung may kasama ako, mahirap At least ako, pag gusto ko magpahinga, pahinga lang. Oo, parang wala kang Anytime. intindihin. Wala akong intindihan. Oo, Basta yeah. takbo lang ako, ride. Lalo na yung paakyat. Yun ang pinakamahirap, yung paakyat eh. So, lagi ka nasa low gear, di ba? Opo. So, yun yung time na yung pinaka-challenge sa'yo that time na nagbabike ka talaga sobra. Talagang nagustuhan ko yung mga long distance. Oo. Siguro, let's say mga 40 kilometers. 40 or... Ano na yun, no? Tapos kung puro ahon pa yun. Kung Paakit yung elevation pa nun, Sa pabalik, mabilis. mabilis di na ba? kasi pababa na. Oo, puro pababa. So, kailangan
ano yung brake mo para yung bike ko na Bianchi, ang ano nun, yung gear nun, dito sa ano. Oo, yung isa baba, dito sa lower, sa doon sa lower bar. triangle, opo. Tapos yung, Classic na yung brake, classic yung na. classic talaga na brake. Kaya kailangan bago ka bago ka mag-ride, Mm. siguraduhin mo na okay yung brake mo kasi laging umuulan doon. Ah. So anytime pwede kang di ba? Oo. Kung manipis pa yung gulong nun. Yeah. Kaya Kaya yung mga brake ko, lagi kong sinisigurado tinitesting mo na, muna tinitesting kung ko. ano. So, yung that time, Tito, ano po yung training routine mo bago kayo sumabak ng long ride? Nag-training routine ka ba or wala? Kasi nga dahil nung time na yun, lagi na ako nagbabike papunta ng trabaho. Pagkatapos nung lumipat kami sa Maple Ridge, nagbabike pa rin ako papasok sa trabaho. Kaya lang, sumasakay ako ng train. So yung within siguro mga 10K, 12K, nagra-ride muna ako papunta sa train station. From train station, sumasakay ako ng train for 1 hour. For 1 hour. Tapos pagdating na naman doon sa downtown Vancouver, bike na naman ako Bike na papasok naman. sa ano. Oo. Ganun ang routine ko noon. Halos araw-araw. Araw-araw. Oo. Rain or shine. Grabe. Ay, sus. May yellow pa. Malamig-lamig pa. Sa Vancouver, medyo mid ang climate doon. Okay. Hindi naman masyado siya yung sobrang... Pero Malamig pa rin yung climate compared rain. dito. Oo. Oo. Kaya minsan ako, pag umuwi ako ng bahay, soak na soak ako sa ano. Kahit rain gear. Oh, rain gear. Kasi maano yung tubig sa Oo, katawan. sa lamig eh. Oo. Oo. Baga... Awa ng Nagkaroon po ba kayo ng chance na siyempre, di ba nagbabike kayo, parang naisip mo, try ko kayang sumali sa mga competition, sa race, di mo kayo umabot sa ganun na point. Maraming mga nagsasuggest sa mga kilala ko na nagbabike din na sumama ka ako sa kanila. Yung mga Pondo ba yun? Yung mga... Road Pondo. Oo. Pero ako noon, sumali ako doon sa fundraising. Nag-fundraise ka Fundraise. rin. Okay. Sumali ako ng one time. Ilang kilometro, can't remember. Pero gano yung ano ko. Legs mo? Oo. Pero bago pa ako mag-long ride noong time na yun. Okay. So, hindi pa masyadong... Kaya din. Kaya pagdating ko doon sa finish line, Ang sakit. sakit tapos parang freeze ba? Opo. So, minasahe ako doon, yung sports massage. Yeah. Nawala. Kaya yun ang sabi ko, ganun pala, yung mga nararamdaman ko yung kung ano yung ginagawa nila. So, ako rin mismo, pagkatapos ko ng ride, ginagawa ko rin yung sinasabi nila sa akin, stretching muna. Yeah. Tapos yung mga inaano rito, Opo. mga nakatulong. Nakatulong. Malaking po. Yeah. Tito, anong pinakaano sa inyo? Yung 3 lesson na natutunan mo, yung nagbabike ka, na nadala mo sa buhay mo that time? Hanggang ngayon, ano mo? Gusto ko lang sa pag ako nagra-ride, ako mag-isa kasi nag-iisip ako, lalo na yung pagdating sa comics, Yeah. nag-iisip ako ng istorya, Opo. nakikinig ako ng music, meron akong yung headphone na dito sa isang tenga Yeah. para marinig ko rin Yung dalawa. So, yun ang yun ang parang concentration ko para makapag-create ako ng ideas. Oo, para peace of mind mo habang nag-aano ka. oo. Tsaka pag ako nagra-ride, nakikita ko yung view, doon, enjoy ako doon. Okay. So, yun ang isa sa nakaano sa akin siyempre sa life ko. Tapos yung health ko, right? Yeah, Kaya ako nagra-ride din dahil sa health ko, dahil diabetic ako. Opo. Yeah, tama. Mix. Yung sa as artist in the journey naman yun. Oo. So, anong style lang drawing nyo po? More on like anime, realistic, comic style talaga? Or Tinry ko etc.? na lahat eh. Talagang, nung nag-umpisa ako sa dahil nga yung Marvel na, yung hinire nila na style, realistic style. May konting may influence kasi sa akin yung si Jim Lee, yung famous artist sa US. Sa US. Na siyang naglunsad nung X-Men, yung new ng X-Men. Uncanny ba yun that time? Uncanny X-Men. Uncanny, yeah. uncanny. So yun ang namin, yun ang sinundan ko, kaya ako na-hire. Okay, that time. Pero nung time na yun, kasi mahilig din ako sa mga historical, na-hire din ako as
an artist, penciler for Pinhead. Pinhead series. Pinhead, Pinhead series was published by Dark Horse? hindi Dark Horse, sister company ng Marvel eh. Oh, sister company. Epic Studio. Okay. Marvel, tapos meron silang Epic Studio, nagdi-deal ng mga dark stories. Oo nga, kasi yung Pinhead talaga, Pinhead, medyo dark horror. yung story nga niya. Oo, tama. So, dalawang project ginagawa ko noong 1990s, 91. Pinhead series, at saka yung not Captain America, Alpha Flight, North Star, yung time na yun. That time. So, mix ang ano, Mix po, kasi yeah, oo. gusto ko yung historical na ano, Oo. yung realistic dahil Pinhead, di ba? Pinhead, yes. oo. Tapos gusto ko rin yung mga superhero. Superhero. Sino ang artist o comics na pinaka naka-influence sa'yo? Maraming influence na nakuha ko sa mga like Filipino artists. Yun nga, yung sila Gonzales, Hal Santiago, noong time na yun. Tapos hanggang ako ng college, mahilig pa rin ako mag-drawing. Pero yung papa mo, noong time na yun, medyo nag-stop na siya mag-comics kasi nagtatrabaho siya sa printing press. Yes, at that time. sa printing that time. So, pa-drawing siya ng konti, pero ako talagang tuloy-tuloy ako. Tuloy-tuloy. Pati yung mga notebooks ko, puro drawing eh. Si Papa, ang drawing niya doon sa sa mga school. yung mga ampalaya, yung mga ganun, yung mga drawing yan. Yung mga pag-school. Maraming dinodrawing ang papa mo. Pag sumusulat sa akin sa Canada nun. Kung ano naman, dinodrawing na sa... Yun ang mga dinodrawing niya eh. Excuse me. Pero nung nandun ako sa Canada, ang nag-influence sa akin talaga na magpursige na magpadala ng samples sa Marvel Comics, yung mga gawa ni Jim Lee. Jim Lee, sila Rob Liefeld, yung sa Homage Studios, yung si Silvestri. Yun ang mga time na yun, 1980s sila nag-umpisa, 1990s. Noong time na yun, nandun ako sa Canada. Canada. Yun ang sinundan ko. Tapos nung 1996 yata, pumunta ako ng San Diego Convention. Oo. Doon ko sila na-meet. Tapos doon ako nag-umpisa magano. Pati nga yung si Jim Valentino, isa sa mga artist ng Marvel yon na marami siyang kinreate ng mga characters sa Guardians of the Galaxy. Kilala yun si Jim Valentino. Galing. Lumapit ako sa kanya noon, pinakita ko yung sample kung pwede niya ako i-hire. Sabi niya, I'm not going to hire you. Sabi ko, why? No? Because you're really good. You're better than me. Oh my, that's bullshit. You should hire me. And draw for you, right? Hindi ako so that time po parang nagpapasa kayo ng mga na mga ginawa niyong mga art samples na for drawing. Marami akong samples na pinadala sa Marvel ng time na yun. Pero ang isang nakakuha sa akin, yung na-meet ko yung editor, alimutan ko na, sorry. Pero yung editor na yun, nakita niya yung ginawa ko na dinrawing ko si Hulk at saka si Wolverine. Sabi niya, okay. Kasi ala Jim Lee style. Sabi niya, okay. Once you get home, call me. And then, I need you to do the sample based on the script. X-Men. X-Men yun, that time. Ang problema naman, nung babayaran niya ako sa per page. 4 pages sample, right? Ang ginawa ko naman, kasi may sarili akong style, yun ang i-drawing ko sa style ko. Sa style, Hindi yung nagustuhan niya na Jim Lee style. Kasi at that time, kailangan nila ng isang artist sa Uncanny X-Men. So that yung 90s talaga, no? opportunity. Uncanny talaga yung that yun time. Yun ang number one na kasi si Jim Lee nga, maraming X-Men eh. Bukod pa yung kay Uncanny, meron pa mga ibang X-Men na ibang story naman. So maraming artist na pumasok ng X-Men. Pero may mga iba naman na gusto nilang iba naman ang gawin nila. Oo. So nung time na yun, nagkaroon ng opening. Ang problema nga, hindi ko nga, binago ko yung style. Maganda naman yung style, kaya lang, hindi yun ang hinahanap nila para sa X-Men. So parang may binabagayan din sila ng
yung art na pag-drawing Oo, kasi na style. yung Oo. style na yun ang pinaka-hit ng time na yun. Oo. Kasi alam ko rin that time parang yung may series yata yung X-Men doon sa ano oo, talagang may series popular din ano eh. yun, Oo. series. May TV series eh. May napapanood ako that time na ano. Sayang nga. Pero kung sinunod ko yung style, kaya nga yung editor sabi sa akin, gumawa ka ng sample. Yeah. Missed opportunity. Okay. Yeah. Yeah, I was able to work for Marvel Comics for a little bit, and then I jumped onto the Star Wars, 1994 to 19, 1998. oo. Yeah. Sa inyo po, ano po pinaka-paborito nyong character na ginawa mo? Na art na nagawa mo? Well, sa Star Wars kasi ako yun talagang, yung 4 years na ano ko sa Star Wars, marami akong dinevelop na mga characters doon, pati ships. Kaya siguro sasabihin ko yung mga Star Wars character na engage sa ano ko, sa career. Yeah. Diba? Pero yung pagdating sa mga superheroes katulad nung gumawa ko sa Alpha Flight, siguro sabihin ko yung Alpha Flight. Alpha Flight. Oo, kasi pinag-aralan ko talaga yung mga ano doon, yung mga characters. Mhm. Canadian characters yun. Kasi Alpha Flight is Canadian superhero. may Pero Pero published by Marvel. parang sa ating Captain Barbell, sa kanila naman, ano? Oo. So, yun lang ang nagustuhan ko na, yun ang paborito kong character. Kahit ngayon, dinodrawing ko pa rin sila pag may convention. Pero pag Star Wars naman, sinasabi sa akin, can you do this? Dinodrawing ko rin sa Star Wars. Sa bagay. Tsaka si Pinhead. Yun din. Si Pinhead din. Marami ring may mga paborito si Pinhead. Lagi nila akong can you draw Pinhead? Naalala ka dun sa Pinhead pag may mga yung mga pins. tusok-tusok sa ano. Nagpapa-inspired sa inyo pag nagdo-drawing kayo? Siyempre, kasi ang ginagawa ko ngayon, yung mga creations ko na ang ginagawa ko. Kasi nga, hindi naman ako na-involve na sa Marvel o kaya sa Star Wars, wala na eh. So, ang pinupursige kong gawin, yung mga characters ko. So, yun ang nag-i-inspire sa akin na kasi dinidevelop ko yung mga characters. Yung mga characters. Tapos yung story, dinidevelop ko. Yun ang nakakaawa. Yun ang gagana po sa inyo. Kasi pag minsan naisip ko sa gabi, bigla ko na lang maisip na, kailangan gawin ko to, ganun. So, idodrawing ko na kaagad. Actually, yung meron ako nung 2012 na umuwi ako dito, meron akong, yung bayaw ko, sinama ako maglakad sa sementeryo. Noong time na yun, nakaisip ako ng istorya. Yun si Senyong Sepulturero. Abangan nyo. Alam Fernando po. Alam Fernando po. So, Tito, ano yung nyo, tools na ginagamit mo? Traditional ba or nagdi-digital rin kayo? Ngayon, digital na. Digital na talaga. Pero, pag ako nag-sketch, traditional. Traditional pa rin. Traditional, hand. Pero pagdating sa, if-finish ko na, digital. Kasi mabilis ang digital. Pwede mong ayusin. Hindi mo na kailangan burahin. Tsaka pasa na agad. Madali mo na i-transfer agad. Kasi nagdudo na sa digital. Yeah. Ayos. Ang maganda ang digital. Kasi meron yung lately na ginawa ko, a year ago, may ginawa ko sa Cinescope Entertainment. Ano lang, mga short stories. Minsan, na-hire din nila ako. Ginagamit ko yung digital. Digital talaga. Kasi fully gusto nila fully finished. Wala nang inker na i-hire sila para sa akin. Hindi na pencil. Finish. Inked page. Nagdudo na lahat, no? Oo, nandun na lahat. Sa bagay. Kaya digital is the best. The best. Gagawa ka ng comic series tungkol sa cycling. Anong magiging kwento nito, siguro? Yung idea niyo po. Hindi ko pa naisip. wala pa naisip na gano'n. Superhero na cyclist? Oo. Wala pa ako naisip na Meron akong naisip na one time na gusto kong based cyclist na istorya na gusto kong gawing mystery. Mystery ba? Yung nagsasolve siya ng crime. Pero nagbabike siya? Nagbabike siya. Yun ang ganda yun, yung interesting kanyang yun, transportation. Noong time na yon, naisip ko na magandang gawin to. Para lang sa cyclist na mga sa mga magazine, ng cyclist magazine.
Yun naisip ko ng time na yon. Meron na akong idea talaga, may istorya na ako, meron na akong character, kaya lang hindi ko Hindi lang hindi ko na-execute. na na-pursue. Oo, hindi lang na ano. Mm. Ano ang motivation mo tuwing tamad ka mag-ride or magdo-drawing? Mahirap yan Kasi minsan 'di ba may time na tinatamad ka. Ako like me, minsan tinatamad din ako magbike. Minsan gusto kong papahinga ko na lang. Minsan Oo, pag-drawing, minsan parang in time na 'yon, parang wala kang gana mag-drawing. 'Di ba? Parang may mga minsan talaga may time na gano'n eh. Parang ayoko muna mag-drawing, parang Oo. gano'n. Ang ginagawa ko naman, pag halimbawa, sa drawing muna, ang halimbawa gusto kong ma-motivate ako, kasi minsan, yun nga, mental block, di ba? Opo. Para kang nabablock, hindi mo malaman kung ano lalo na may gagawin kang may trabaho na on deadline. Oo, yeah. Ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng mga comics. Yung Ah. old comics na collection ko, binabasa-basa ko. Tapos mag-aano na yung, bumabalik na yung motivation. Motivation mo, Oo. yeah. Sa cycling naman, ang ginagawa ko, para lang magkaroon ako ng motivation, nililinis ko yung bike ko. Right? Inis mo. Nililinis ko, tine-check ko yung mga pedal, tine-check ko kung okay yung chain, mayroong oil, may Opo. ano. Tapos hanggang sa, okay, kailangan mag-ride na ako. Kinabukasan, maagang-maga, ride na ako. Yan. Ayos. So sa tingin mo, anong mas mahirap? Yung endurance na yung pag long ride mo sa cycling o yung patience sa pagdodrawing? Actually, isa pa rin yung ano ko, kasi ako pag ako nagra-ride ng long distance, mahilig ako mag-collect ng mga novels. Yung mga novels. Okay, yung okay. Paperback. Yeah, oo. Pag ako tumatakbo doon, papunta sa north end ng, actually Calgary na yun eh. Pag ako pupunta sa north end ng Calgary, meron ako nadadaan ng mga bookstore. So, ang ginagawa ko, pag ano, pumupunta ako doon, bumibili ako ng yung mga paperbacks. Oo. Meron akong malaking backpack. Mataas. Ang laki. Oo, nakalabas na dito sa ulo. So, yun, dala-dala ko yun. Para bumibili ako ng mga books, ganyan. Yun ang ano ko, para makarating ako doon sa pupuntahan ko doon, sa North End. Bike lang. Bike. Ang lakas mo pa Eh, rin. ang bigat. Talaga. Mabigat na yun. Kasi pag napuno na ng mga libro. Ang bigat pa ba din doon? So, yun ang routine ko. Pag weekend yun, lalo Saturday, Opo. yun ang routine ko. Bibili ako ng... Kaya, ang ninang mo galit na galit sa akin kasi ang dami ko ng koleksyon ng mga ano. Dala-dala namin sa Canada pa, yung bawat lipat namin, dala-dala ko almost Binibit-bit pa rin. 5,000 books. Wow, ang dami. Dami. Grabe. Oo. So, Ilang ganun pala talaga kayo kahilig talaga magbasa. Oo, ganyan ako mahilig. Mahilig talaga ako. Grabe. Mas marami yung yung mga nobela na binabasa, yung mga prose, Oo. kaysa sa comics. Nagko-collect din ako ng comics. Pero mas, gustong-gusto ko Novel yung mga talaga. novels. O mga novels talaga. So, anong ma-advise mo sa mga beginner artists na nahiyang gawa nila? So, parang meron silang, ay, parang hindi pangit, parang hindi ko hindi ano. mga ganung bagay. Art is, is a form, di ba? Hindi mo masasabing pangit o maganda. Depende kung anong gusto mong ma-achieve sa art, di ba? Kung gusto mo maging comic book artist, that's a different story, right? So, kailangan marunong ka mag-ano ng mga camera shots, saan mo ilalagay yung angle, kailangan pag-aralan mo yung perspective, right? Yan ang comic book. You know? Pagdating sa art, halimbawa yung mga gusto mo ng still life, iba naman yun. Right? Kung gusto mo naman ng abstract, so based sa imagination, kung ano lang yung gawin mo. Hindi mo pwedeng, kasi sa akin, ang art is a different form of maraming kategorya ang art. Depende sa tao. Right? Halimbawa, katulad to, comic book artist ako. Anytime na may sabi sila, pwede mo ba ako i-paint? No. Kasi ako comic book artist. Yung paggawin mo ako ng istorya ng comics, gagawin ko. Pero pagdating sa mga painting, ng Mga portrait. Portrait. Oo. Hindi. Ang ginagawa ko lang ng portrait ngayon yung mga apo ko. Sila Kasi niregalo ko sa kanila sa birthday nila.
Mas matipid. Mas matipid. Pinaka-proud kang achievement na bilang artist tsaka cyclist? Sa pagiging artist, na-involve ako sa ano ng comics, nagawa ko yung gusto kong gawin, yung dream ko na maging comic book artist. Nakapasok ako ng Marvel Comics, Dark Horse Comics, na naggumawa ng Star Wars, Cinescope Entertainment. Tapos meron pa mga maliliit na mga independent publishers, katulad ng digital webbing. So ano rin ako. Tapos isineset ko yung style, depende sa gagawin ko. Katulad nung sa digital webbing, ako yung style, ginawa kong animated style. Sa Cinescope is realistic style. Pag mga superhero naman katulad ng Marvel, ano naman, yung superhero ay malalaki katawan mga ano. Sa inyo ba, Tito, okay sa inyo yung AI? Para sa'yo? Like yung mga ganong art na ginagawa? Kasi maganda yung AI pag yung halimbawa gumagawa ka ng mga movies, no? Pero pagdating sa art, ano yun, nawawala yung essence nung artistic ng Kasi usually it comes from your mind, hand, Opo. di ba? Kung sa comics, yung mga pulso-pulso, pag ink mo, right? Pag AI, kaya nilang gawin yun eh. Wala na. Ano mo lang, pipindutin mo lang yung... Sabihin mo lang yung word. Ito gagawin mo, ganyan. Ikaw komanda na. I don't like AI. So, ano pong pangarap mong achieve bilang comic artist? Magkaroon ka ng sariling comic book or collab or yun ang exhibit? Ang talagang gusto kong maging gawin para sa yung pagdating sa comic book o kaya yung mga creation ko ng istorya is makapag-publish ako, self-publish. Yun ang ginagawa ko ngayon, self-publish. Pero hindi pa ako makaano kasi depende sa budget, kailangan mo rin ng budget. Although ako na ang gumagawa ng mga art or pagdating sa pati istorya, kaya lang kailangan ko rin ng time. Pag ikaw may full-time job ka, parang hirap. Pagdating sa gabi, pagod ka na. Oo nga. Hindi ka na masyado Actually, ang cycling ngayon, in-stop ko na rin eh. Since 2014 kasi lumipat kami ng malayo. Tinry ko rin i-bike yon one time. Sa office at saka doon sa bahay. Took me like an hour and a half. Ganun din. One way. Oo. Kaya, minsan, pagod na ako eh. Lalo sa trabaho, diba? Yung, since meron kayong diabetes kayo sa cycling, di ba, paano nyo po na ma-manage yun? Actually, ang hirap i-manage kasi pag nag-inject na ako ng insulin eh. So, yun ang mahirap pag nag-inject ka na kasi pag physical yung mga rides, exercise, bumababa yung sugar mo. Apo. Pag bumaba yung sugar, nagkakaroon ka ng, ano ba yung tawag nila? Yung lactic, sa mga muscle mo. Nagka-cramp? Nagka-cramp. Kasi nawawala yung salt sa katawan. Opo. Or something, or bumababa yung sugar. Opo. Yun ang nangyayari sa akin minsan pag ako nagra-ride. Lately, pag ako nag-ride, yung last ride ko na nga, tinry ko lang i-ride yung one way pauwi doon sa bahay namin sa Okotoks. Nagkaroon ako ng cramps on the way. So, ang tagal ko nag-stop para ma-revive. Pero may dala po kayo lagi? May baong kayo lagi? Pag kayo? Well, nagbabike kayo or maano kayo? Meron naman kaya lang bumaba yung sugar. So, minsan pag yung may dala-dala akong water with salt, o kaya meron akong Gatorade. Yun ang ko. O kaya kumakain ako ng mga bars. Yun lang ko. Kaya lang, yun ang mahirap pag nagbabike ka, lalo na yung long distance. Nung one time na na-experience ko, paakyat ako na ngayon, pabalik ako sa bahay. Paakyat akong ganon, nag-cramp. So, hindi ko matanggal yung clip. Naka-clipless ka, ayos. Hindi ko matanggal kasi,
Para akong robot eh. So nagpagano na lang ako. Nagpatumba ka na lang. Nagpatumba ako doon sa side ng road. So yung may mga truck na mga dumadaan doon kasi doon ako sa highway talaga eh. Yeah. Sabi niya, are you okay? Yeah, I'm fine. I'm just resting. Pero nakaganon ako pati yung bike. Kasi hindi ko matanggal yung... Opo. Hindi makalas kasi nagano na yung muscles mo. nag-cramp. Oo. Pero after kumain ako ng bars, nagano ako ng Gatorade, okay naman, nakauwi naman ako. Ako naman. Pero sa mga dinadaanan niyo po na yun, may mga nagbabike din sa Yung- kalsada na yun? First time ko nalaman nung nagbabike ako noon na kaya walang tao doon, kasi puro uphill. Ikaw lang wala ka sa Kasi loob. nung papunta ako, ang dami kong kasabay papunta ron sa Sabi ko, okay Pero yung pabalik, wala akong nakikita pabalik. Sabi ko, na-dupe nila ako kasi hindi pala sila doon dumadaan pagpabalik. Sa ibang ruta? Sa ibang ruta, doon sa flat. Mas malakas ka pala sa kanila. Sinabi mo. Talagang pinilit ko talagang makauwi, di ba? Pero twice nangyari sa akin na nag-cramp on the way. Oh man, that was an experience. Kung ma-advise mo sa mga diabetic din na tulad mo na gusto mag-bike pero natatakot. Yeah, ang ko lang, pag yung, halimbawa, nag-i-insulin kayo, medyo tingnan nyo yung nyo, kasi laging maglolo kayo once na nag-exercise kayo, yung blood nyo na dahil pinapump nyo yung yeah. Kung ang masasuggest ko lang is lagi kayong magdala ng mga, yung bars, tsaka yung Gatorade, kayong water with salt. Right? Ang kailangan mo yun. Saka yung, alamin nyo yung merong scanner. Opo, pwede mo ilagay sa blood. nadedetect na po. Nadedetect pag bumaba yung sugar mo. Kasi Sa nung time sa na app ba yun? Meron ng May app app. na ganun? Oo, may app. Na pag bumaba, stop ka na muna. Galing, ganun. Oo. Tapos ka ng bars o kaya mag-drink ka ng Gatorade. Yeah. Anong message mo sa mga kabataan na diabetic pero gustong maging active sa sports? May mga ka ba? Like, syempre, yung iba kasi parang nawawala na ng pag-asa. Di ba? Pag mga diabetes ganun, parang may limit na lang sila, hindi na makalayo. Hindi, pwede ka naman mag-exercise eh. Kung halimbawa gusto mo mag-ride, umpisa mo muna doon sa short distance. Right? Checkin mo yung kung mahirapan ka Apo. Ang mahirap lang kasi pag nag-insulin ka na, talagang bababa yung sugar mo. Hindi pwede mag-insulin kasi nga balance na yung sugar mo sa blood. So, tingnan mo lang. Kaya nga medyo ako, laylo muna ako sa ride. Kasi nga yun nga, napapansin ko nga, lagi ako mahirap nung pag nag-blackout ka in the middle of the road. Oo nga, tama. Wala ka pang kasama. Oo. Kaya, mahirap din. Ang ko lang is, tanungin yung doktor nyo, diba? Kasi ako, tinanong ko rin yung doktor ko kung pwede kong sabi niya, yeah, okay lang yun, kaya lang medyo bababa sugar mo. So, bring as much yung pagkain na kailangan mo. Oo, tama. Makatulong sa recovery. Recovery, yes. Oo. Kasi muscle lang doon, lalo na pag Atakin talaga oo. Mga ganito, pati nga yung foot mo, mahirap. Grabe. Dito sa walang problema eh. Yun. Pero yung sa pagpadyak talaga yun ang medyo... Kasi yun ang dahil yun ang mo talaga para makausad ka, hindi ka makakausad. Yeah. Kung may pagkakataon kang makausap yung dating ikaw, nung bagong na-diagnose ka na diabetes ka, anong sasabihin mo sa sarili mo? Sarili ko? Oo. Tingin niyo po. I should have laid low on chocolates. Chocolates. Malakas mas chocolate dati talaga. Yun ang, noong time na yun, kasi maliliit pa yung mga anak ko, sinama ko sila sa Halloween. Okay, yeah. Marami sila nakuha mga chocolates. Nung nagkain kami ng chocolates sa bahay, kain din ako. Opo. Pero alam ko na, hindi ko pa sure na ako may diabetes yung time na yun. Hindi naman po like mana-mana, di ba? May mana Pero ganun, alam ko diabetes. yung tatay ko na may diabetes. Meron talaga. Pero hindi Okay. ko alam na yung onset niya is at that time. Mhm. Siguro nag-trigger noon yung kumain ako ng mga chocolates.
So that was when I was 34 years old. 34. Yung father ko rin, ganun din, 34 years old. 34 din. Oo. Na gano'n rin. Doon na detect na ano. Okay. Kaya siguro yun nga, yung nag-trigger nung yung chocolate. Nung umaga, nung pagising ko, nahihilo ko. Dinala nila ako sa emergency. Doon ko Nalaman na. Anong bang chocolate siya para maiwasan ko? Yung mga Snickers. Ano ba yun? Yung big ano ba yung mga pangalan na merong malaki Toblerone. Toblerone, yung malaking gano'n na big, akala mo? Yung malaking bar. Malaking ba? Oo. Mars. Oh, yan. Mars. Oo. Papakita sa atin ni Ito ni yung Ninong. creation Ito ko. yung creation niya. Mask of the Gargoyle. Yan. Grabe, oh. Ako rin nag-drawing yan. Published by Digital Webbing. Digital webbing. Digital Webbing. So, ito digital na to. Itong drawing na to. Ito hindi. Hindi. Okay. Traditional. Traditional Pero yung pa rin. publisher, Digital Webbing. So, ako lahat gumawa nito. Pero mga ilang page lang, short story lang kasi yan. May nag-inspire sa'yo na yung itong pag-drawing nito, itong character na to? Itong character na to, naisip ko to nung nasa Saudi ako. Okay. Can't remember what year was that. Pero nung time na yon, kasi nagtatrabaho May Ninja Turtle. hindi. Iba naman Ay, iba. ang story niya. Basta yung sa akin yung sa harap. Yes, Arwan. Yung Mask of the Gargoyle, nag-inspire sa story ko na yan nung nagme-measure kami kasi nire-renovate namin yung hotel, Cairo, sa Egypt. So, umakyat kami sa Kesame. Okay. May nakita ka doon, Meron doon mga window na maliliit. Opo. Tapos, mini-measure namin. Nung tumingin ako sa window, looking outside, right? Nakita ko, may gargoyle sila. May gargoyle na maliit. Doon ka na-inspire na Doon ko nakita yung sabi, oh my. Doon ko naisip yung na yan. Gargoyle. Kaya nung pagdating ko sa Canada, inano ko na yung story. Ginawa mo na, story. Pero meron akong writer na sumulat. Galing. Yep. Sa'yo. Anong year po to? This was in 20? 2005. 2005? 2005. July 2005. Tapos ito naman yung Star Wars na ginawa ko. Itong unang Star Wars na ginawa ko. Jedi. Yeah. Tales Ito, of the realistic Jedi. to. Yeah, realistic. Ito yung realistic. Ako nag-pencil niyan. Wow. Bali, 6 issues yan 6 issues. Ito yung second, third, fourth, Ganda. 5, tsaka 6. Ang dami, Yung iba po, usually yung mga gantong sa mga comics, ina-apply nila sa mga movies, sa mga sa series, parang dito sila nagbe-base sa mga novel na sa mga comics na based on the story Lalo ng na yung Marvel Comics, yung Marvel Universe. Oo. MCU ba yun? MCU, MCU. Doon Ito nagbe-base naman sila. sa Star Wars, pero hindi pa nila nilunsad yung Tales of the Jedi. Wala pa. Kasi ito, parang going back 500 Mas naunang-una years. pa to. Ito yung mas naunang-una po bago 500 years to before yung talaga si Luke Oo. Skywalker. Yep. Okay. Malamang, baka ilabas din po yan. Siguro. Kasi parang paatras yung ng Star Wars. Oo. Yung kwento Kaya ito, katulad nito, yung mga dinesign ko ito yung Mandalorians. Ako nag-design yan. Pati yung ito, Basilisk Droid. Ako nag-design yan. Basilisk Droid. Yan yung mga spaceships. Ito naman based na, kasi meron na una pa na Tales of the Jedi dito sa character nito. Pero ako na nitong mga characters. Ito, ako na gumawa nito. At saka ito, Sona Luca. Yan na yung mga design ko. Ito, based din doon sa yung naunang series. Series, yeah. Pero hindi, lang, yung parang snapshot lang dito. Pero ito, kasi may mga siya Parang mga maganda nga, magkakaroon ng yan, palabas. Yeah, kung saan galing yung dark side, tapos saan galing yung
yung good side na ano. Ito si Mandalore. Yan ang unang-unang Mandalore. So, ako nag-design yan, pero binago nila yun, no? Kasi meron ng sketch pala yung isang artist. So, okay. gusto nilang sundin yung mga tulad nito. Oo. So, inano ko naman. Yung sinunod ko naman. Matagal din ang process, like babaguhin mo or sa ano. Bago sa, parang blueprint yun, no? Bago ipasa muna sa pinaka, ano, publisher or ano. Ganun ba yun? Or may director din na... May mga editor. Editor din talaga. Siyang nag-handle ng mga ano. Tapos may mga, yung creative ano niya, team na gumagawa nung, halimbawa, yung kailangan nilang i-set yung ano, colors, Opo. ganun. Nung time na yon, ito, hindi pa to digital. So, pinipaste nila yung dialogue. Okay. Tapos, may nagkukulay na yung ano lang, yung hindi yung fully colored, digital fully colored na ano. Hindi, ano lang, yung parang red, yung ano ng composition ng ano. Opo. Simple colors. Red, white, blue, yellow, yun lang. So, yun ang makeup ng mga colors nito. Ito pong front, kayo rin gumawa niyan ng ano? Binase doon sa, nung time na yon, yung editor ko, sabi niya sa akin, pwede mong i-sketch para doon sa cover. Opo, sa mga cover. So, gumawa ako, nag-compose ako ng mga covers. Doon binase nung Doon painter. binis, yung sa kwento po sa loob ng ano Oo. mismo. Yung project nyo ngayon, Tito? Wala akong project ngayon. Ang ginagawa kong project, yung sarili kong creation. Kaya nga rin ako nagpunta ngayon sa Philippines para makausap ko yung isang writer, artist, si Randy. Kaibigan ng father mo yun. Opo. Randy, ano pong... Valiente. Valiente. Yeah. So gusto ko rin siya makausap dahil gusto ko siya magsulat ng illustrated prose, hindi comics. Kasi medyo nag-aano na ako sa comics kasi mas matrabaho comics. Gusto ko yung nobela. Kasi mahilig nga ako magbasa ng ano. Yeah. Gusto ko yung may illustration. Yung gano'n. So, pero hindi kami nag-meet ni Randy. Tapos paalis na nga kami. Opo. Naging busy rin. So, siguro, ano ko na lang siya sa Email na lang. Oo. Kung gusto niyang isulat. Opo. Right? Tingin niyo po yung comics, mawawala ba sa scene? Or nagdo-jump pa rin siya? Andiyan pa rin. Nagja-jump pa Ang rin? Marvel, buhay na buhay yan. Yung mga ano nila, yung mga titles nila, yung Avengers, Oo. mga ganun. Wolverine. Meron pang Wolverine versus Predator. May combination na ng ano, Dark Horse, Oo. tsaka ano? Wow. Well, hindi naman Dark Horse, Lucasfilm. Lucasfilm. Binibili lang naman nila yung license eh. Parang franchise lang na ano, yung bibili Halimbawa, nila. katulad ng bibili nila yung license ng Predator sa, hindi ko lang malaman kung Dark Horse ang... Parang katulad kay Disney, binili nila yung ano, yung rights ni ano, Spider-Man, Oo. nila Avengers, parang ganoon. Tapos gagawa na lang sila ng mga ibang universe Opo. para lang Combination, may, no? Para maglaban Kaya yung character. marami silang mga multiverse, di ba? Oo. Multiverse, Spider-Man multiverse. Marami sila. Oh. Ganun ang ano nila ngayon. Kasi halos lahat, yung istorya naman, paulit-ulit lang. Paulit-ulit. Iba-iba lang Yeah, oo. universe. Ito nga, may nakita akong parang ano, trailer ni ano Spider-Man. Spider-Man si Nicolas Cage. Oo nga. Yung parang classic unang-unang Spider-Man na ano, sa multiverse siyang ano. Spider-Noir? Oo. Yun. Nakita ko lang sa YouTube eh. Oo. Pero hindi ko pa nakikita yung... Di ba nakita yung trailer? So, nagulat ako, sabi ko, alam ko kasi before, napanood ko siya na ano, sa Marvel din siya, si Ghost Rider siya. Nagtaka ko ba't naging Spider-Man na ba siya that time? Sabi ko, parang ang gulo-gulo na lang, halo-halo na. Parang hinihiwalay-walay na, nag-iba-iba na ng karakter. Marami nang ginagawa ngayon, pati nga yung DC, meron sila yung Batman na bata si Batman, tapos yung Batman na katulad ni Ben Affleck, Oo. tapos Parang may multiverse din na gano'n. ganun din eh. Kaya, binibili naman ng public, di ba? Kaya ako naman, sa pagdating sa comics, gusto ko lang ma-publish yung mga creation ko. Oo. Not necessarily na I'll make money. Oo, yeah. Ang gusto ko lang mailabas. Nailabas, yeah. Kasi marami akong story na gusto kong ilabas eh. Oo.
Tingnan natin Mga anime, okay din po ba sa inyo? Yung mga gawa nila, like anime Ay, na, magaling ang ano ng anime. mga Japanese? Bumibili rin ako ng mga anime books. Yung mga manga. Oo, mga manga. Binabasa ko rin. Nanonood din ako ng anime. Oh. Mga ano po yung mga napapanood nyo po na anime? Ang pinapanood ko ngayon yung Gundam. Gundam. Oo, Gundam. Kasi meron akong collection ng Gundam. Yung Godzilla. Godzilla. Yan ang paborito ko, mulat sa pool. Oo. Meron din ako mga... Buti wala kang naisip na possible kalaban ni Godzilla na character. Siyempre, yung malikot ang mga mind ng artist eh. Parang ako kasi that time, yung napunta rin ako sa animation. Yung mga mind ng mga kasama ko, ang lilikot. Parang dudugtungan nila eh. Kunyari, ito si Godzilla, may dudugtungan kalaban dito. Bubuuin na character na gano'n. Ano ko rin na gano'n. King Kong, mahilagin King din Kong, ako yeah. kay King Yun nga, yung naglaban yung King Kong eh. Tsaka si Godzilla. Godzilla. Ang ganda ng Iba na, may ano pala yun eh. Sinabi lang sa akin nung bunso kong anak na meron palang yung Godzilla na original, yung Toyo yon, di ba? Oo. Toyo. Iba yon doon sa Godzilla ngayon. Tsaka yung King Kong. Ibang ano ba yung pangalan ng ano na yun? Parang ibang character? Parang ganun din, multiverse. Okay. So, hindi siya talaga yung hindi siya yung kalaban ni Ultraman. Di ba? Ayan talaga, alam ko, yun talaga yung pinakalaban ni Iba Ultraman rin yun eh. Iba pa rin version yun. Ibang version yun eh. Kaya, nakakalito. May mga multiverse pa. Oo. Ganun nga. Kaya, merong mga karakter na yung Toyo lang. Kanila yung original na Godzilla. 1950s. Tapos yung mga ibang, si Hydra, si Dancel, yung bunso ko, yung mahilig siya doon. Siya yung mahilig. Oo, Okay. lagi niyang pinapanood yung mga Godzilla, hiniram niya sa library. Ayos. So pag tinatanong siya, ano ba to? Ba't ganito yung ng Godzilla yung mga bagong Godzilla ngayon? Sabi niya, that's a different May mga ganun pala. ibang production yun. Iba rin yung Toyo. Parang binili rin niya sa Toyo yung Oh. franchise na yun. Yeah. Yung franchise ng Okay. Ni Godzilla. Tapos Okay. nag-create sila ng sariling Kasi may make Godzilla pa. May nakita ko may make Godzilla. Toyo yun eh. Toyo yun. Toyo. Di ba papasok na yun sa Avengers? Ano muna tayo, iba tayo. Sa Avengers, si King Doomsday. Tingin niyo, yung sa Iron Man si Iron Man, naging naging Doomsday siya eh. So, tingin niyo po ba babalik ba siya uli sa pagiging team ng Avengers o tuloy-tuloy na magiging kalaban na siya? Pero paano siya nabuhay, di ba? Yun nga po, yun rin ang So, ibang universe na. Iba na naman universe siya, tingin mo, no? Ganun naman ang ginagawa nila eh. parang ang gulo na ng Magulo. Magulo na yung sa comics. Spider-Man, di ba? Umpisa sa Spider-Man. Tapos nagkaroon ng Spider-Verse. Oo. So, naglabasan lahat ng Spider-Man mula pa nung Kaya nga naglabasan. Tapos may lumabas pa na yung Gwen Spider. Oo nga, yung babae. Yung babae. Babae. Meron pa nga yung parang black guy na Spider-Man. Nag-aalo-alo. Morales. Si Morales siya. Tama. Morales. Si Morales. Yun ang paborito ng apo ko. Si Morales. Si Morales, Si Miles, tama yung Kasi pinaka pambata yung character. tema. So, Yun nga, mahirap. So, closing na tayo, Okay. Ninong. Kung may isang mensahe ka na gusto mong iwan para sa mga taong may dalawang passion tulad ng sa'yo, ano yung may papayo niyo po? Well, pagdating sa comics, kung gusto mo i-pursue yung comics art, kailangan sundan mo yung ng sequential ng comics, right? Kasi medyo marami ding yan eh, maraming mga yung restrictions. Okay. Di ba? Yung minsan may 7 panel, may 4 panels, marami. Okay. Kaya nga, kung ikaw talagang passionate ka sa paggawa ng comics, tingnan mo kung paano nila ginagawa yung flow ng sequence. At saka, syempre, meron ka ring kailangan meron kang background, meron kang yung camera shots, yung focus, yung halimbawa yung bird's eye view, yung mga, kailangan paglaruin mo yun sa mo kasi yun ang nakakaano sa mga readers.
Pag nakikita nila na ano, Maganda hindi yung- lang yung facial. O, puro flat lang na ganun. Puro flat. Hindi masyadong... Hindi masyadong ano yun. Kailangan meron kang variation ng shots. Mm. Angles, yung mga ganun ba. Yun ang may papayo ko lang na ano. Tsaka, kailangan practice mo yung drawing mo rin. Kasi even though merong mga anime style, merong manga style ng comics, sundin mo lang kung ano yung gusto mong gawin. Oo. As artist, kung gusto mo ng realistic style, o gusto mo ng animated style, manga style, sundin mo yung passion mo kung ano Oo. gusto mong gawin. Hindi yung, kasi ako, tinatry ko lahat din eh. Kasi gusto ko malaman kung alin ang bumibenta. Pero napansin ko nung sa career ko, sa comics, mas gusto nila yung realistic Realistic talaga. Oo. realistic style. Oo. Iba-iba rin talagang ano. Pag ginagawa ko sila ng animated style, sabihin nila, can you do yung ganitong Realistic. style? Pinapakita yung gawa ko nung real. Pero okay. Pero mas madali ang Oh, yung ang animation. animated kasi single line lang. Oo. Tapos, May stroke lang mo kakapala na tsaka ganun. ang angle mo, extreme angle. Oo. Parang manga. Manga, oo. Parang ganun. Pag realistic, siyempre, bebase mo rin sa yung kung ano yung normal view mo. Oo. Right? Tsaka yung iba yun yung sa mga ano, realistic. Dapat talagang yung kamay mo, yung arm mo, yung Oo, yeah. talagang sakto talaga yung ano. Hindi yung maiksim ka to. Yung anime, meron silang ano ba yun? Yung sa ano, foreground, Opo. saka background. Pag foreground, di ba, minsan malaki yung Yes, ano oo. mo eh. Kasi yung camera. Kami nga, yung that time ako, share ko lang yung nag-animation ako. So, kasi pumasok ako nakasama rin ako sa Cartoon Network. Tsaka yung mga Hanna-Barbera that time. So, may ginawa kaming ganun. Yung frames per second ng yung pag mga Japanese, ang laki ng laktaw, mga 5 yata. Hindi katulad pag mga Walt Disney, frame by frame talagang swabe talaga yung movement. para yung movement. Tsaka yung tao. Kaya talagang ibang klase rin talaga yung Oo. Kaya hindi mo masasabi talaga kahit sabi mo classic na talaga yung mga Snow White, mga Cinderella na yan. Pag tinignan mo talaga yung movement, ang ganda pa rin talaga, as in talaga eh. Oo. Unlike sa Japanese talaga, nag-focus lang talaga sila sa story, pero yung pagdating sa animation, medyo makita mo parang may mga Marami silang shortcut. may mga shortcut siya. Pero ngayon po yung mga bagong mga anime na Oo, iba na. matitindi ngayon. Oo. Iba na. Nagulat nga ako, sabi ko, like gumagawa po, kung familiar po kayo ng mga artist like sa Mapa, ibang klase gumawa sila, parang tipong mind-blowing, talagang magugulat ka. Ang ganda ng tira, parang biglang perspective, biglang angat na gano'n, may mga Oo, magaling. mga shot na Oo, sabi ko yung mga parang ang pinapanood smooth ko na na Pero digital na yung iba. Digital na nga po eh. Mga digital Kaya na nga yun. nagagawa nila yon kasi digital. Mm. Pero kung gagawin mo yon Ang hirap by nun. hand, Ang hirap nun. isang taon yun. Ang tagal Tulad yung nun. kay Akira, di ba? Akira, yung anime. Akira. Sino Akira. pong... Oh. Sino gumawa? Sino pong Totomo Kurosawa. parang hindi ko masyado pong Yung magaling yun kasi yung kanyang talagang matagal yung frame. Pati yung mga galaw, pati Galaw, yung pagsabog, yung mga Grabe ni. pati yung motorsiklo. Yun, talagang matindi ang animation nun kasi halos isang taon yata nilang ginawa Isang taon din, yung movie na yun. Matagal pa yun. More than Minsan 2 hours. nade-delay pa yun. Kasi may pa yun, may mga problem pa sa yan. Oo, tapos inaayos pa nila, di ba? May fixing pa sila. Pag yung Pero ang galing. Yun ang number one Number one. na movie. Time nasa animation ako, by department talaga. Ako kasi, sa library ako, ang hawak ko kasi that time is, kami, sa Flash animation. Yung time na yun, parang yung bago mag-toon boom, Flash animation kami. So, ako yung sa library, parang yung pwesto nun is parang kami yung lahat ng mga parts ng katawan. Bago yung nagmo-move ng animation, tapos yung sa background, sa So, ganun po yung, yung pwesto namin. Ako yung mga gagawa ko ng kamay, iba't ibang form ng kamay, tapos idadrag lang nila, ililipat-lipat na ganun. So, yung Pero digital na yun. digital na yun, yes. Pero yung Flash sinasabi ko sa iyo, Akira, by cell yun. By cell. Wow.
Ang Kaya hirap lahat nun. ng mga ano doon, So, sketch talaga na ano. matagal. Yung lalo na yung sa mukha, yung nagsasalita. Mm. Panoorin ko nga, tignan ko kay Akira din. Akira, panoodin mo. Panoorin ko nga. Matindi. Ano series siya? Like, Yung movie. movie? Matagal. Sige nga, Pero tignan matagal. ko. Siguro parang mga 2.5 hours. 2.5. Ano yung parang siyang anong kwento niya? More on? Yung parang rebelde yung lalaki na yun. Tapos nagkaroon siya ng, parang naano siya ng monster na naglumabas sa katawan niya. Okay. Hindi ko lang matandaan ngayon kung si Akira, siya yung bida dun eh. Oo. Siya yung inaano niya yung lalaki na. Ang alam kong Akira, yung ilaw eh. Yung brand ng ilaw. Brand ng Ira. Akira, brand ng ilaw Cycling. Cycling naman, pag yung halimbawa meron kang magaling ang cycling sa exercise, sa legs, tsaka konting ano yun, cardio. Cardio. Right. Oo. So, stretching muna. Mag-stretch ka ng mga at least mga 15 minutes. 10 to 15 minutes, minutes stretching. Tapos yun yung pre-ride mo. Tapos pagkatapos ng post-ride, stretching ulit. Stretching ulit. Oo. Oo. Yun lang. Tapos yung mga magdala ka ng marami kang yung Gatorade tubig na may salt, bars, yung granola bars para anytime in the middle of na bumaba sugar mo, Oo. kung diabetic ka, meron kang supplement. Oo, yeah. Right? So, ang pinaka talaga ng short talaga is huwag mo wala ng pag-asa. Oo, baka mawala like, ng pag-asa. kasi kaya mo talagang makapag-bike ka naman talaga eh. Riding is very, very good sa health. Tsaka ako talaga gusto ko yung view. Kaya ako nagra-ride dahil sa view. Kaya ayakong mag-ride sa mga, yung off-road, yung mga pathways. Kasi wala ka naman makita nun eh. Mabubunggo mo pa yung ibang cyclist. Pero pag road ka, mag-stop ka sa isang tingnan mo yung scenery, oh man, it's priceless, diba? Priceless, yes, Bukal yes. eh. Tsaka yung wind, talagang fresh yung Oo wind. nga, iba-iba yung ano. Dito sa amin, wind, ano eh. Yung Usok. Usok na jeep. Dito mahirap. Kala namin pag eh, hindi pala pag eh. Meron marami ako nakikitang cyclist na sinasabay yung mga motor. Oh, ikaw. Yeah. Ano rin talaga, well, hindi natin masabi talaga. Iba-iba talaga yung mga karakter ng mga cyclist din talaga dito. So, kanya-kanyang ang pinakano talaga dito is mag-ingat. Mag-ingat talaga. Ako kasi, like kami naman dito talaga sa Pilipinas, sa Philippines is wala naman talagang infrastructure talaga na may bike lane talaga na dedicated more on sabihin natin like tutuloy dito sa daan dito wala naman talagang bike lane even dito sa Molino meron. Ganda ganda sa Molino eh. So depende sa lugar, depende sa mga location talaga. So hindi pa well developed talaga ang Philippines pagdating sa Pero hoping na mag-grow talaga na wag sana makorap. Makorap yan lang naman talaga. Kinukurap Wag lang makorap lang talaga. Sa bayan Binubulsa. Dapat mapaganda talaga yung alam mo yung natin eh, itong Pilipinas talaga, iba talaga yung itong sa Philippines. Iba pa rin talaga yung nakasanayan natin dito na may paggalang, everything eh. Iba eh. Courtesy. Yung culture natin dito eh. Kaya nakakatuwa. Kaya nga sabi nga ng iba, pag magre-retired, gusto sa Philippines pa rin. Yung mga ibang kakilala ko, ay, Philippines pa rin ako. Parang sa ibang bansa, hindi ko kakayanin. Parang pag nag-retired na, totally retired ako, sa Philippines ako, tutulita rin. Dito pa rin. Kaya, ayun, yun lang para sa akin. yun lang naman. So ayun. Thank you very much. Salamat sa panonood. Thank you, Ren. Matagal ko na talagang gustong ma-interview tong ninong ko, si Tito Dario. Kasi ang tagal namin din nakikita talaga. As in, ilang years yung bago mawala rin si Papa, hindi rin kami nakita na that time. So, ilang taon na rin talaga yun. So, ayun lang. Thank you so much. Alright, peace out. Thank you. Good night. Alright. Shot ko na lang yung Oo, sige. Oo, shot ko na lang.